Hiniling na ng nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ang forensic examination ng NBI sa tatlo niyang cellphone na nasa kustodiya ng korte. Malaking banta naman sa pambansang seguridad ang nasaksihan umano ni Madriaga sa Mariveles, Bataan ng pagdaong ng nasa 100 Chinese militiamen at ng isang submarine. Yan na exclusive na umaarangkadang balita ni Maan Macapagal. Hindi lang ang revelasyon ni Ramil Madriaga sa paghahatid ng pogo at illegal drugs money sa mga politiko ang nalalaman niya. Isang revelasyon ni Madriaga sa kanyang abogadong si Attorney Ramil Madriaga ang tila lumalabas na isang malaking banta sa pambansang seguridad. Ayon kay Palad, taong 2020 na makapasok si Madriaga sa isang property ng Biancham Holdings and Trading na pag-aari ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Doon nakita raw ni Madriaga ang nasa 100 Chinese military na nakauniforme ng pangsundalo, armado lahat. At sa Laque Beach sa Mariveles, Bataan, nakita niya rin ang isang black submarine na pinaiikutan ng malalaking fishing vessel sa beachfront ng Biancham. May mga cove daw doon na talagang mahirap puntahan, binakuran. I think Laque Cove, L-A-Q-U-E, Laque, ang tawag niya. Talaga raw, sabi niya, kitang-kita niya mismo mga naka-uniformadong mga Chinese para PLA, no? Numbering less than 100 daw yun, madami daw. Ayon kay Palad, mahalagang maimbestigahan ito ng pamahalaan dahil usapin ito ng national security, lalo't mahigpit ang pagbabantay ng ating sandatahang lakas sa mga karagatang sakop ng ating bansa. Sabi niya, marami siya nakita mga Chinese military doon. With or without photos naman, mabigat yung allegation na yon, di ba? Maaring ginagamit nga to kasi may mga kwento siya na pwedeng gawing refueling area kung makukuha nila yon. Pero dahil nga dito sa pagdidemanda ng kaso sa ombudsman, natigil na yung proyekto na yon. Hindi na natuloy yung planong gawing yacht club ng mga pogo operators itong lugar na. Hindi naman nabago sa atin na yung mga Chinese paramilitary, yung Coast Guard nila, yung mga militia nila pumapasok sa mga exclusive economic zone natin, di ba? Normal na balita na yan na pumapasok sila na malapit na rito sa mga isla natin sa Palawan, etc. So, hindi na bago yan issue na pumapasok ang mga Chino sa atin. At kung talaga nakakita si Caramil doon, mabigat na issue yan para sa seguridad ko. Ito aniya ang dahilan kung kaya't nais nilang mabawi ang mga cellphone ni Madriaga na nasa kustodiya ng Manila Regional Trial Court Branch 21 nang makulong si Madriaga sa kasong kinakaharap niya ngayon. Kaya hiniling na rin ni Madriaga sa National Bureau of Investigation ang forensic examination ng kanyang mga cellphone para ma-recover ang mga resibong susuporta sa kanyang mga revelasyon tulad ng litrato, text messages at dokumento. Gayon din ang data backup ng mga cellphones. Tinatalikuran at pinapaubaya na rin ni Madriaga sa otoridad ang kanyang karapatan para sa data privacy at confidentiality claims sa mga cellphones. Para sa PRTV News, Maan Macapagal, nagsiservisyo para sa Pilipino.